Isang grupo ng mga doktor ang nanawagan sa pamahalaan na agad na ipataw ang mas mataas na buwis sa mga produktong vape at e-cigarette o tuluyan na itong ipagbawal. Alamin natin kung bakit sa report ni Troy Gomez. Mas matinding banta sa kabataan, mas matinding aksyon ang kailangan. Ayon sa isang grupo, ang patuloy na pagtaas ng paggamit ng mga vape at e-cigarette, lalo na sa kabataan, ay dapat nang aksyonan. In 2020, it is in 2022, yung vape law ho ay naipasa. And basically, itong vape law na ito, which is supposed to regulate the use of vape, hindi naman ho talaga na-regulate eh. It only liberalizes ang vaping. No? So, kaya nga ho masamang-masama ang loob namin nang ito pong vape law na ito ay naipasa. Despite the arguments that we have presented, despite all the scientific evidences that we have presented, they continued to actually pass this vape law. Sa datos mula sa Global Youth Tobacco Survey, 14.1% o 14.1% ng mga kabataang may edad 13 hanggang 15 ang gumagamit na ng vape. Mas mataas ito kaysa mga matatanda na nasa 2.1% lamang. Ayon kay Dr. Limpin, 44% o 44% ng mga gumagamit ng vape ay hindi pa kailanman nanigarilyo. Patunay na ang vape ay hindi alternatibo sa sigarilyo, kundi panimula sa pagkakaroon ng bisyo. Ang mas nakababahala, kabataan umano ang target ng mga kumpanyang nagbebenta ng vape mula sa iba't ibang flavors gaya ng bacon, waffles at durian hanggang sa mga disenyong cute na parang laruan, mukhang flash drive o gadget. Malinaw umano kung sino ang pinupuntirya. So, meron pa silang libreng lanyard sa bawat pagbili nila ng mga pads. Libre ho yan. And therefore, kahit ho yung mga teachers natin sa mga eskwelahan, aakalain ho nila na flash drive lang po ang nakasabit doon sa mga bata. Tinatayang may mahigit sa 15,000 flavors ng vape sa buong mundo at mahigit 7,000 sa Pilipinas pa lang. Dagdag pa ng grupo, hindi ligtas ang vape. May mga kemikal itong maaring makasira sa DNA ng tao at magdulot ng kanser. At kahit ang mga tinatawag na nicotine-free, base sa mga pag-aaral sa ibang bansa, ay may taglay pa rin umanong nicotine. Ang panawagan ng grupo, ipatupad ang mas mataas na buwis sa vape, kapantay ng sigarilyo. At kung hindi raw ito posible, if this cannot be done, actually, Your Honor, we would even recommend banning of all these vape products. Isang malinaw na babala mula sa mga dalubhasa habang patuloy ang pagkalat ng vape sa kabataan, kasabay rin itong lumalalim ang banta sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Para sa mga doktor, ngayon na ang tamang panahon para kumilos kontra sa vape. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.